DDS na to, utak talangka talaga kayo. Kapag sinabihan kayo ng totoo, sabihin nyo na, drama. Hindi nyo mapilit ang tao magsuporta kay Sara. Kaya unang-una, sumuporta na ako dyan noon. Hindi nyo man matawag ako na balimbing. Kaya unang-una, sampid lang man ang mga Duterte sa politika, sa nasyonal. Loyalista ako mo. I am a loyalist. Correct? I am a loyalist. You cannot say na balimbing ka, munting tinig. Dati, sinuportahan mo mga Duterte. Ngayon, hindi na. Paano ko sila susuportahan? Kaya nabwisit gani ako, kaya wala may kwenta. May kwenta sila sa ibang endeavor. Sa ibang bagay. Kasi may mga nagagawa sila na hindi natin kaya. Diba? Kasi, they have power, they have money, they have influence. But when it comes to sukatan ng public service, when it comes to their performance, kaya nag-evaluate man ta, hindi sila nakapasa sa atong standard. Kaya unang-una, imbes na tumutok sila sa trabaho, ang gagawin nila manira pa, mamaliktad pa sa presidente. So anong gagawin namin? Loyalista kami. Ngayon lang nga kami lumaban ng mga loyalista eh. Nagkataon, Duterte lang man ang banggo na una. Eh ang problema kasi sa mga DDS, si Romualdez ang kalaban ni Sara, dinamay niya ang presidente. Alam nyo guys, sa totoo lang, ang pagsuporta sa politiko na sinusuportahan natin, may nakikita tayo na hindi natin nakikita sa iba. So nagkakaroon ng tinatawag na difference when it comes to opinion. Ipaglalaban namin ang administrasyon na ito, ipaglalaban namin si PBBM, the fact na hindi na siya magtakbo sa 2028 bilang Pangulo, samantalang si Sara Duterte, may free din kayo, may free din kayo na ipaglaban ang kandidatura ni Sara. Hindi na puro na lang akala nyo may mga privilege kami. Kasi ayaw ko lang kasi palaging magbanggit ng mga ganyan. Kasi ayaw ko na ang mga tao magsabi, ba grabe naman ang effort ng mga vlogger. Hindi talaga binibigyan ng halaga ng administration. Ayaw ko yung gano'n na klase. Kasi unang-una, voluntaryo ang aming pagsuporta. Tinangkili kami ng tao dahil nakikita ng tao na maayos naman ang pagpapaliwanag namin. At nakikita naman ng mga loyalista, nakakampi kami. Correct? So yung mga sabi ninyo, sinisira namin ang mga Duterte, sabi ko nga, I cannot afford to destroy Dutertes. Why? Hindi naman kami mayaman, hindi naman ako pa-impluensya na tao. 154 lang nga ang nanonood sa akin. Why no? Diba? Katulad doon sa Inchik Drug Lord, pinaltigan ni Marcos. Okay. Ano yon siya ng tinatawag na firing squad. Hindi nyo kaya ang mga Marcos. Kayo naman talaga mga... Alam nyo, speaking to the Dutertes, hindi nyo kaya ang Marcos. Yeah, salipusa lang gani ng mga Duterte sa national politics. Buti nga, si Digo nga, tinulungan ni Aimee yan. Kung di tinulungan ni Aimee yan, di nanalo. Dito sa Sultan Kudarat, o Mayor si Digong, may pakinabang na Sultan Kudarat. Akala nyo, ang mga comment, sipin nyo mga Duterte Dead supporter, magtanong, ano ba tawag sa iyo kuya or ate? Magtanong ka pa. Kung sa paningin mo, babae ako, tawagin mo akong ate. Kung sa paningin mo, lalaki ako, tawagin mo akong kuya. Kung sa tingin mo, matanda na ako, tawagin mo akong lolo or lula. Pwede naman si Superman, si Batman, si Commander Bawang, Avatar, na. Hindi po ganyan ang mga comments.
This is a political discourse. So meaning, dapat i-ano nyo rin yung comment nyo, ibagay nyo yung comment nyo sa pinag-uusapan. Nag-assume ta na di puga nga. Hay ko Lord. Hindi achievement ang maraming patay sa war on drugs. Hindi kamot mga mango. Hindi mo matawag na achievement na. Kaya nga man, sa panahon ng Marcos administration, wala bang patay? Grabe man ang hulihan. Pwede man ang huli ng droga na wala patayan. Kung talagang suspect sila, di. Maganda kasi na may conviction kaysa sa liquidation. Tama? Maraming patay, maraming ano, ya. Katangahan, that's not an achievement. That's failure. Kasi sa police operation, dapat i-neutralize mo or di kaya i-paralyze mo lang. Hindi mo pwede nga i-liquidate mo, patayin mo. O, nasarado ang kaso dahil wala ng witness. How can you say that that particular person is addict without trial? Ano na, hula-hula? Kasi, kaya hindi mo pwedeng pagmalaki ang maraming namatay na mga addict panahon ni Duterte. Kaya nga kinasuhan siya kasi inusinti, sibilyan, nadamay. Correct. Ang tutusin, hindi naman dapat pansinin, pero alam nga naman na yan, hindi natin pansinin. Ang tanong ko, bakit naniniwala kayo mga DDS sa fake news? Oh yan ang maganda. I respect your thoughts, but solely DDS. Yun ang magandang comment. Pagpatuloy mo yan. Oh. Yan ang magandang comment. Nakaintindi man tayo dito. Nirespeto ko man ang pagiging DDS nyo. Ang tanong DDS kayo, bakit nandito kayo? Masakitan na kayo dito. Because first and foremost, from the very beginning, I always reminded that DDS are not welcome here in my channel. Because this channel is not for the views. Yan na maganda na narespeto ko ang opinion mo, pero DDS ako. So sino ba naman na hindi makaintindi sa mga ganyan? But from the very beginning, I always remind that DDS are not allowed here in my channel. Wala kang kawala. Regador, kayo ay maganda. Regador, galit sa masama. Regador, ang sa inyo bebenga. Regador, wala kang kawala. Regador, kayo ay maganda. Regador, galit sa masama. Regador.